Isang maganda at pinagpalang araw sa inyong lahat, mga minamahal naming tagapakinig. Muli, narito na naman ang inyong lingkod, handang maghatid ng isang kwentong aantig sa inyong mga puso at susubok sa inyong mga damdamin. Sabi nila, ang tiwala ay parang isang mamahaling kristal. Kapag ito'y nabasag, maaari mo pang subukang buuin ang mga piraso, pero mananatili na ang mga lamat at hinding-hindi na maibabalik ang dati nitong kinang. Paano kung ang kristal na iyon ay binasag ng taong pinagkatiwalaan mo ng iyong buong mundo? Halina't pakinggan natin ang simula ng kwento ni Amihan. Ang mga ilaw mula sa malalaking chandelier ng mansyon ng mga Lazaro ay nagbibigay liwanag sa bawat sulok ng hardin. Ang halimuyak ng mga puting rosas, paborito ni Amihan, ay humahalo sa matamis na amoy ng mamahaling pabango ng mga bisita. Ito ang gabi ng kanilang unang anibersaryo bilang mag-asawa at para kay Amihan, wala nang mas perpekto pa sa sandaling iyon. Nakatayo siya sa tabi ng kanyang asawa, si Dante Ramos, habang binabati nila ang mga panauhin, mga maimpluwensyang pangalan sa mundo ng agrikultura at negosyo. Bawat ngiti, bawat pagbati, bawat tapik sa balikat na ibinibigay kay Dante ay nagpapalambot sa puso ni Amihan. Sa loob ng 1 taon, mula nang pumanaw ang kanyang ama, si Dante ang naging kanyang sandalan, ang kanyang lakas. Siya na dating kanang kamay lamang ng kanyang ama, ang siyang buong pusong sumalo sa lahat ng responsibilidad, sa Hacienda Hiraya at sa puso niyang nangungulila. Mahal, bulong ni Dante, at ang mainit na hininga nito sa kanyang tainga ay nagpadala ng pamilyar na kilig sa kanyang buong katawan. Ayos ka lang ba? Kanina ka patahimik. Ngumiti si Amihan at hinigpitan ng kapit sa braso nito. Iniisip ko lang kung gaano ako kaswerte. Sagot niya, ang mga matay nagniningning sa pagsamba. Salamat sa lahat, Dante. Hindi ko alam kung anong gagawin ko kung wala ka. Isang matamis na halik ang iginawad ni Dante sa kanyang noo. Ako dapat ang magpasalamat sa iyo, Ami, dahil tinanggap mo ako. Ngunit sa likod ng mga matatamis na salitang iyon, may isang kakaibang lamig sa mga mata ni Dante na hindi napansin ni Amihan. Isang kislap na tila ba naghihintay, nag-aabang sa tamang sandali. Maya-maya pa, umakyat si Dante sa isang maliit na entablado na inihanda para sa okasyon. Kinuha niya ang mikropono at lahat ng atensyon ay nabaling sa kanya. Ngumiti si Amihan, buong pag-aakalang isang sorpresang mensahe ng pagmamahal ang kanyang maririnig. Magandang gabi sa inyong lahat, panimula ni Dante. Ang boses ay malakas at puno ng awtoridad. Maraming salamat sa pagdalo sa aming munting selebrasyon. 1 taon na pala ang nakalipas mula nang mag-isa ang aming mga puso ng aking pinakamamahal na asawa, si Amihan. Nagpalakpakan ang mga tao. Naramdaman ni Amihan ang pamumula ng kanyang mga pisngi. Ang puso niya ay tila isang ibong nagwawala sa tuwa sa loob ng kanyang dibdib. At sa loob ng 1 taon na yon, pagpapatuloy ni Dante, maraming nagbago, maraming sakripisyo, maraming paghihirap para mapanatili ang kadakilaan ng pangalang Lazaro at ng Hacienda Hiraya. Huminto siya sandali at ang nangiti sa kanyang labi ay dahan-dahang naglaho, napalitan ng isang seryosong ekspresyon. Kaya naman, sa gabing ito, may mahalaga akong anunsyo. Biglang tumahimik ang paligid. Ang kaninang masayang bulungan ay napalitan ng nag-aabang na katahimikan. Simula ngayong gabi, idineklara ni Dante, ang bawat salita ay tila isang matalim na punyal. Ang Hacienda Hiraya ay formal ng pag-aari ko at ako lang. Isang kolektibong paghinga ng pagkagulat ang narinig mula sa mga bisita. Nanlaki ang mga mata ni Amihan. Hindi niya maintindihan. Isang biro, isang masamang biro. Tumingin siya sa abogado ng kanilang pamilya na nasa isang mesa
Ngunit ito'y nag-iwas ng tingin. Ngumisi si Dante, isang ngising hindi pa nakikita ni Amihan kailanman, isang ngising puno ng tagumpay at paghamak. At bilang bagong may-ari, nararapat lamang na ipakilala ko sa inyo ang babaeng tunay na nagbibigay sa akin ng inspirasyon, ang babaeng karapat-dapat na tumayo sa tabi ko. Itinuro niya ang isang babae sa gitna ng mga bisita, ang kanyang sekretarya, si Clarice, na dahan-dahang lumakad palapit sa entablado na may mapanuksong na ngiti. Ang mundo ni Amihan ay nagsimulang umikot. Ang mga tunog sa paligid ay naging isang ugong na lamang sa kanyang pandinig. Ano? Anong ibig sabihin nito, Dante? Nagawa niyang itanong. Ang boses ay nanginginig. Hinarap siya ni Dante at sa unang pagkakataon, nakikita niya ang tunay na kulay sa mga mata nito. Hindi pagmamahal, kundi pandidiri. Hindi mo pa rin ba naiintindihan, Amihan? Naging asawa lang kita dahil kailangan ko ang pangalan mo. Kailangan ko ang pirma mo. Pero ngayon, wala ka ng silbi. Isa ka lang inutil na palamuti sa mansyong ito. Isang hangal na babaeng walang alam, kundi umasa sa yaman ng kanyang ama. Bawat salita ay isang sampal. Bawat tingin ng mga bisita ay 1,000 karayom na tumutusok sa kanyang pagkatao. Ang kahihiyan ay isang alon na lumulunod sa kanya. Pero, mahal kita. Halos pabulong niyang sabi, isang huling, desperadong pagsamo. Tumawa si Dante, isang tawang malakas at walang kaluluwa. Pagmamahal, ang tanging minahal ko sa'yo ay ang lahat ng makukuha ko mula sa'yo. At ngayon, nakuha ko na. Tapos na ang laro. Sumenya siya sa 2 security guard na nakatayo malapit sa pintuan. Ilabas niyo ang basura. Walang emosyong hinawakan ng mga gwardiya ang mga braso ni Amihan. Sinubukan niyang pumiglas. Sinubukan niyang sumigaw. Ngunit walang boses na lumalabas sa kanyang lalamunan. Ang kanyang magandang bestida ay walang awang kinaladkad palabas ng hardin. Sa ibabaw ng mamahaling sahig na marmol, hanggang sa marating nila ang dambuhalang gate ng mansyon. Itinulak siya palabas na walang anumang habag. Bumagsak siya sa magaspang na semento ng kalsada. Ang kanyang mga palad at tuhod ay nagasgasan. Kasabay ng pagsara ng malaking bakal na gat ay ang pagpatak ng unang butil ng ulan. Doon, sa gitna ng lumalakas na buhos ng ulan, nakaluhod si Amihan Lazaro, basang-basa. Wasak na wasak. Inagawan hindi lang ng kayamanan, kundi ng pag-ibig, ng dignidad, at ng sarili niyang pagkatao. Wala na siyang maramdaman kundi ang matinding lamig at ang walang katapusang sakit. Niyakap niya ang sarili habang humahagulgol. Ang kanyang mga luha ay sumasabay sa agos ng ulan. Ito na ba ang katapusan niya? Sa gitna ng kanyang pagtangis, isang pares ng nakakasilaw na ilaw ng sasakyan ang huminto sa kanyang tapat. Dahan-dahang bumukas ang bintana nito. Sa gitna ng kanyang wasak na mundo, isang pamilyar na mukha ang sumilip. Isang mukhang matagal na niyang hindi nakikita, ngunit hinding-hindi niya malilimutan. Ami? Tanong ng isang mahinahong boses, puno ng pag-aalala. Si Sinag Salvador. Katahimikan. Iyon ang tanging namagitan sa kanila sa loob ng sasakyan, maliban sa ritmikong paghampas ng ulan sa bintana at sa bubong. Hindi gumalaw si Amihan mula sa kanyang pagkakasubsob sa upuan. Ang kanyang katawan ay parang isang manikang basag, walang lakas, walang buhay. Ang bawat paghinga ay tila isang mabigat na pasanin. Hindi nagsalita si Sinag. Walang mga tanong na, anong nangyari? O ayos ka lang ba? Dahil alam niyang hindi. Malinaw na hindi siya maayos. Sa halip maingat niyang inabot mula sa backseat ang isang makapal at malambot na kumot at dahan-dahang ipinatong sa mga balikat ni Amihan na nanginginig sa lamig at sa matinding pagkabigla. Ang simpleng gesto na yon, ang init ng kumot, ang unang piraso ng kabaitan
na naramdaman niya matapos ang walang katapusang kalupitan, ang siyang unti-unting gumising sa kanyang manhid na mga pandama. Isang mainit na likido ang muling gumapang sa kanyang mga pisngi. Luha. Ngunit ngayon, hindi na ito maingay. Tahimik lang itong dumadaloy, tila isang ilog ng pighati na walang katapusan. Huminto ang sasakyan sa basement parking ng isang modernong condominium building. Inalalayan siya ni Sinag palabas. Ang isang kamay nito ay nasa kanyang likod, nagbibigay suporta. Walang salita. Sinundan niya ito, papasok sa elevator, at patungo sa pinto ng isang unit sa mataas na palapag. Pagpasok nila, isang malinis at minimalistang espasyo ang bumungad sa kanya, malayo sa marangya ngunit malamig na mansyon kung saan siya lumaki at kalaunay ipinagtabuyan. Inakay siya ni Sinag sa isang malambot na sofa. Maghahanda ako ng mainit na tsaa, mahinang sabi ni Sinag bago magtungo sa kusina. Naiwan si Amihan na mag-isa sa sala. Ang kanyang mga mata ay walang direksyong nakatitig sa kawalan. Dahan-dahan, tumayo siya at lumapit sa isang malaking salamin na nakasabit sa dingding. At doon, nakita niya ang kanyang sarili. Ang buhok niya'y gusot at basa. Ang mamahaling kolorete sa kanyang mukha ay kumalat na, tila mga itim na luha. Ang kanyang eleganteng bestida ay may bahid ng putik at punit sa may laylayan. Nakita niya ang isang babaeng estranghero, isang babaeng talunan, kahabag-habag, at ganap na wasak. Sa sandaling iyon, doon na bumigay ang pader na pilit niyang itinatayo sa kanyang dibdib. Isang impit na sigaw ang kumawala sa kanyang lalamunan, na mabilis na naging isang malakas na hagulgol. Isang hagulgol na nagmula sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa, dala ang lahat ng sakit, lahat ng kahihiyan, lahat ng pagtataksil. Napaluhod siya sa sahig. Ang katawan ay nanginginig sa tindi ng emosyon. Ang mga kamay ay nakatakip sa kanyang mukha na para bang kaya nitong itago ang kanyang nawasak na pagkatao. Mabilis na lumapit si Sinag, lumuhod sa kanyang harapan, ngunit hindi siya hinawakan. Hinayaan lang siya nitong ilabas ang lahat. Hinintay niya hanggang ang malakas na pag-iyak ay maging mahinang pagsinok na lamang. "Inumin mo muna to," sabi ni Sinag. Iniaabot ang isang tasa ng mainit na tsaa. Nanginginig ang mga kamay ni Amihan habang inaabot iyon. Bakit? Bakit ka nandoon, Sinag?" Iyon ang unang mga salitang nagawa niyang buuin. Umupo si Sinag sa sahig, hindi kalayuan sa kanya. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan nito. "Matagal ko nang pinagmamasdan si Dante, Ami. Mula pa noong mga panahong kasosyo pa niya si Papa. Palaging sinasabi sa akin ni Papa na mag-ingat sa kanya. Nakikita niya ang klase ng ambisyon sa mga mata ni Dante. Isang ambisyon na handang manapak ng kahit sino para lang makuha ang gusto." Tumingin si Sinag sa mga mata ni Amihan na puno pa rin ng luha at kalituhan. "Nang mabalitaan kong ikakasal kayo, kinutuban na ako. Sinubukan kong alamin ang mga ginagawa niya. May mga maliliit na transaksyon, mga kasunduan sa likod ninyo na nagpapatunay na unti-unti niyang inililipat ang yaman ng Hiraya sa sarili niyang mga kamay. Pero wala akong matibay na ebidensya. At hindi ka naman siguro maniniwala sa akin noon." Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Amihan. Tama si Sinag. Bulag siya. Isang bulag na nagmahal ng walang pag-aalinlangan. "Wala na," bulong ni Amihan sa sarili. "Wala nang natira sa akin." "Mali ka," mariing sabi ni Sinag. At sa pagkakataong ito, may determinasyon sa kanyang boses. "Nariyan pa rin ang pangalan mo, ang dugo ng mga Lazaro. At nariyan pa rin ako." Tumingin si Amihan sa kanya. Ang mga matay nagtatanong. "Umalis ka muna, Ami," sabi ni Sinag. Ang kanyang mga mata ay seryoso at puno ng isang pangakong hindi pa maintindihan ni Amihan. "Pumunta ka sa Cebu.
Mayroon akong lugar doon para sa'yo. Malayo sa lahat ng ito. Malayo sa kanya. Hinawakan ni Sinag ang nanginginig na kamay ni Amihan. Magpalakas ka. Hindi lang sa pisikal, kundi sa isip, sa kaalaman, sa lahat ng aspeto. Kalimutan mo muna ang paghihiganti. Ang kailangan mo ngayon ay buuin muli ang sarili mo. Maging isang taong hindi na nila kayang tapak-tapakan. May kakaibang puwersa sa mga salita ni Sinag. Isang puwersang dahan-dahang humihila sa kanya paakyat mula sa malalim na balon ng kawalan ng pag-asa. At kapag handa ka na, pagpapatuloy nito, ang bawat salita ay tumatatak sa isipan ni Amihan. Tutulungan kitang bawiin ang lahat. Lahat ng kinuha niya sa iyo. Ang hasyenda, ang pangalan mo, ang dignidad mo, bawat isang piraso. Nakatitig lang si Amihan kay Sinag. Ang mga luha ay patuloy pa ring dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Ngunit sa ilalim ng pamumugto, isang bagong apoy ang nagsimulang mag-alab. Isang apoy na hindi nagawa sa pag-ibig, kundi sa purong galit at determinasyon. Ang babaeng kahabag-habag na nakaluhod sa sahig ay dahan-dahang naglalaho. Dahan-dahan, tumango siya. Isang beses lang. Pero sapat na yon. Isang tango na sumiselyo sa kanyang nakaraan at nagbubukas ng pinto sa isang kinabukasang puno ng pagbabangon. Ang amoy ng lumang libro at mamahaling kahoy ay ang unang bumati kay Dante Ramos. Pagpasok niya sa opisina, ang dating opisina ng ama ni Amihan. Ang dating sagradong teritoryo na tinitingala niya lamang mula sa labas. Ngayon, ito na ang kaharian niya. Isang demonyong ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Dahan-dahan niyang isinara ang pinto at nilasa pang sandali. Ang bawat hakbang niya sa makapal na karpet ay tila isang pagyurak sa alaala ng matandang Lazaro. Kumuha siya ng isang bote ng pinakamamahaling whiskey mula sa bar at nagsalin sa isang kristal na baso. Hindi niya ito ininom agad. Sa halip, dinala niya ito sa dambuhalang mesa na gawa sa kahoy ng nara. Umupo sa malaking silyang katad at walang pakundangang ipinatong ang kanyang mga paa sa ibabaw ng makintab na mesa. Ito ang larawan ng kanyang tagumpay. Ang lahat ng pinaghirapan ng matanda, lahat ng pinangarap nito para sa kanyang nag-iisang anak ay nasa mga palad na niya ngayon. Siya na ang hari. Umikot ang kanyang tingin at tumama ito sa isang litrato sa pader. Ang yumaong si Don Ricardo Lazaro, nakangiti. Puno ng dignidad at kapangyarihan. Kumunot ang noo ni Dante. Bigla, isang alaala ang sumalakay sa kanyang isipan. Isang alaalang matagal na niyang ibinaon sa galit. Isang hapon, 5 taon na ang nakalipas. Kakatapos lang niyang ipresenta ang isang proyekto na pinagpuyatan niya ng ilang linggo. Puno siya ng pag-asa. Ngunit sa halip na papuri, isang malamig na tingin ang ipinukol sa kanya ng matanda. "Maganda ang ideya mo, Dante," sabi ni Don Ricardo habang binubuklat ang mga papel. "Pero masyado kang agresibo. Bata ka pa. Marami ka pang kakaining bigas. Huwag mong unahan ang pagpapasya ko." Ang mga salitang iyon, "bata ka pa," ay tumatak sa kanya na parang isang mainit na bakal. Hindi iyon payo. Para sa kanya, iyon ay isang insulto, isang paalala na sa mata ng matanda. Siya ay isang hamak na empleyado lamang, isang tuta na kailangang laging sumunod. Sa sandaling iyon, isinumpa ni Dante na darating ang araw, luluhod din sa kanya ang mundo ng mga Lazaro. Bumalik siya sa kasalukuyan. Ang galit mula sa nakaraan ay nagbigay daan sa isang matamis na pakiramdam ng paghihiganti. Itinaas niya ang kanyang baso, itinapat sa litrato ng matanda. "Para sa'yo to, matanda," bulong niya bago lagukin ang mapait na alak. "Sino ngayon ang bata?" Tumunog ang kanyang telepono.
Pangalan ni Clarice ang nasa screen. Walang gana niya itong sinagot. Dante, mahal. Nasaan ka? Kanina pa kita hinihintay sa bahay. Malambing na sabi ng babae sa kabilang linya. Nasa opisina ako. Huwag mo kong hintayin. Malamig niyang sagot habang pinapaikot-ikot ang alak sa baso. Pero, akala ko ba magse-celebrate tayo? Tayong dalawa? May pahiwatig ng pagtatampo sa boses nito. Napabuntong hininga si Dante, halatang naiirita. Gawin mo na lang ang sinabi ko, Clarice. Marami pa akong inaasikaso. At isa pa, tapos na ang papel mo sa gabing ito. Katahimikan. Ganoon ba? Oo, ganoon na lang. Magkita na lang tayo bukas. Bago pa makasagot ang babae, ibinaba na niya ang tawag. Isa lang si Clarice sa mga piyesa sa kanyang laro. At ngayong tapos na ang laro, hindi na niya ito gaanong kailangan. Ang kailangan niyang isipin ngayon ay si Amihan, ang babaeng hangal na naniwala sa lahat ng kasinungalingan niya. Kailangan niyang malaman kung nasaan ito. Hindi dahil sa nag-aalala siya, kundi dahil isa itong maluwag na tornilyo sa kanyang perpektong makina. Isang potensyal na gulo. Idinayal niya ang numero ng kanyang pinagkakatiwalaang tauhan. Nahanap niyo na ba siya? Walang paligoy-ligoy niyang tanong. Wala pa, boss. Sagot ng lalaki sa kabilang linya. Parang bula siyang naglaho pagkatapos ng ulan. Tinanong namin ang mga guard sa subdivision, pero wala raw silang napansing kakaiba maliban sa isang kotseng umalis. Hindi nila nakuha ang plaka. Kumuyom ang kamao ni Dante. Anong klaseng trabaho yan? Isang babaeng umiiyak. Saan naman pupunta yon? Hanapin niyo siya. Bawat sulok ng probinsyang ito, halughugin ninyo. Masusunod, boss. Ibinagsak ni Dante ang telepono sa mesa. Inis. Isang munting inis na nagsisimulang lumaki. Hindi niya gusto ang pakiramdam na may isang bagay na wala sa kanyang kontrol. Paanong naglaho na lang ito ng ganoon kabilis? May tumulong ba sa kanya? Sino? Bigla niyang naalala ang mukha ni Sinag Salvador sa party kanina. Ang paraan ng pagtingin nito kay Amihan. Isang tingin na matagal na niyang napapansin. Isang tingin na puno ng pag-aalala. Imposible, sabi niya sa sarili. Isa lang duwag ang lalaking iyon. Ngunit ang duda ay naitanim na. Ang pagkawala ni Amihan ay isang misteryong sumisira sa kanyang perpektong gabi. Ang kanyang pagiging hari ay may dakulang na isang sakop na dapat ay nagmamakaawa sa kanyang paanan. Sa tindi ng kanyang pagkabanas, kinuha niya ang baso ng whiskey at ibinato ito ng buong lakas sa pader. Direkta sa litrato ni Don Ricardo Lazaro. Nabasag ang salamin nito at ang alak ay dumaloy sa mukha ng matanda na parang mga dugong luha. Ang ingay ng nabasag na kristal ay umalingaw-ngaw sa tahimik na opisina. Tinitigan niya ang wasak na litrato, ang kanyang mga panga ay nagngangalit. Kahit sa ang impyerno ka man magtago, Amihan, mariin niyang sabi sa hangin, hahanapin kita. 2 taon. 2 taon ng pagluluksa. 2 taon ng paghihinagpis. 2 taon ng walang humpay na pagsasanay. Sa loob ng 2 taon, namatay si Amihan Lazaro. At mula sa kanyang mga abo, isinilang ang isang bagong nilalang. Ang grand ballroom ng isang 5-star hotel sa puso ng Cebu City ay puno ng mga nagkikislapang alahas at nagtataas ang mga tao sa lipunan. Isang charity auction, isang gabi ng pagkukunwari at mga pekeng ngiti. At sa gitna ng lahat ng ito, isang babae ang dahan-dahang pumasok at tila huminto ang pag-ikot ng mundo para sa marami. Nakasuot siya ng isang midnight blue silk gown na simple ang hiwa ngunit yumayakap sa kanyang perpektong hubog. Walang kwintas. Tanging isang pares ng hikaw na diamante ang palamuti sa kanya. Ang kanyang buhok, na dati malambot at alon-alon, ay nakatali ngayon sa isang eleganteng bun, nagpapatingkad sa talas ng kanyang panga at sa haba ng kanyang leeg. Ang kanyang paglakad ay may bigat, may layunin. Bawat hakbang
ay kalkulado. Ang mga tao ay nagbubulungan. Sino siya? Tanong ng isa. Kamukha niya ang artistang iyon. Sabi naman ng isa pa. Narinig ko, isa siyang bigating investor mula sa Maynila. Hula ng isa. Ngunit ang babae, Wiso, ay walang pakialam sa kanila. Ang kanyang mga mata, na dati puno ng init at pagtitiwala, ay mayroon na ngayong malamig na kislap, tila 2 piraso ng obsidian. Nakatuon ang mga ito sa isang particular na target. Isang matabang, may edad ng lalaki na napapaligiran ng ibang mga negosyante, si G. Arturo Velasco, isa sa pinakamalaking kasosyo sa negosyo ni Dante Ramos. Isang halos hindi marinig na boses ang tumunog sa kanyang tenga mula sa isang maliit na earpiece na nakatago sa kanyang buhok. Relax, Luna. Hawak mo to. Tandaan mo ang lahat ng pinag-aralan natin. Ang boses ni Sinag. Ang kanyang angkla sa loob ng 2 taon. I know. Pabulong na sagot ng babae na ngayoy kilala na bilang si Luna Celestine. Dahan-dahan siyang lumapit sa grupo, isang kopita ng champagne ang hawak. Huminto siya hindi kalayuan, sapat lang para marinig ang kanilang pinag-uusapan. Kaya naman malaki ang problema sa logistics. Masyadong matagal ang biyahe mula sa farm patungo sa port, bumababa ang kalidad ng mga produkto. Reklamong narinig niyang sabi ni G. Velasco. Ito na ang pagkakataon niya. Sa perpektong tiyempo, kunwari may hinahanap siya at aksidenteng napalingon sa direksyon nila. G. Velasco, tama po ba? Tanong ni Nidia. Ang kanyang boses ay malumanay, ngunit may diin. Natigilan ang matanda. Bahagyang nagulat sa direktang paglapit ng isang estranghera. Ngunit nang makita ang itsura nito, napalitan ng paghanga ang kanyang pagkagulat. Ako nga. At sino naman ang magandang binibini? Luna Celestine. Pakilala niya. Inilahad ang isang kamay. Isang kamay na may perpektong manicure, ngunit may higpit sa pagkakamay na nagpapahiwatig ng lakas. Hindi ko sinasadyang marinig ang usapan ninyo, ngunit hindi ko maiwasang magkomento. Ang problema ninyo ay wala sa biyahe, kundi sa inyong supply chain integration. Tinaasan siya ng kilay ni G. Velasco, bahagyang nainis sa kanyang kapangahasan. At ano naman ang alam ng isang tulad mo sa agrikultura, Miss Celestine? Isang maliit at misteryosong ngiti ang sumilay sa labi ni Luna. Marahil ay sapat na para malaman na ang paggamit ninyo ng outdated na inventory system ay nagdudulot ng hindi bababa sa 15% pagkalugi kada quarter dahil sa spoilage. Imagine what real-time tracking and predictive analytics could do for Hacienda Hiraya's bottom line. Natigilan si G. Velasco. Ang mga detalyeng sinabi ni Luna ay isang bagay na sila-sila lang sa boardroom ang nakakaalam. Sino ang babaeng ito? Paano mo nalaman ang mga yan? Seryoso na niyang tanong. Let's just say, I make it my business to know things that matter, sagot ni Luna, bago uminom mula sa kanyang kopita. Tinalikuran na niya sana ito para iwan itong nag-iisip nang magsalita muli ang matanda. Sandali! Pigil nito. Gusto kong marinig ang iba mo pang mga ideya. Humarap muli si Luna. Ang kanyang mukha ay kalmado, ngunit sa loob-loob niya, ang puso ni Amihan ay tumatalon sa unang tagumpay. I would be delighted. Perhaps we can set a more private meeting, G. Velasco? Mabilis na kinuha ng matanda ang calling card nito mula sa kanyang bulsa. Bukas. Sa opisina ko. 10:00 ng umaga. I'll be there, sabi ni Luna. Bago tuluyang umalis, iniiwan si G. Velasco at ang mga kasamahan nito na tulala at puno ng paghanga. Habang naglalakad siya palayo, narinig niya ulit ang boses ni Sinag. Perfect, Luna. That was perfect. Phase 1 complete. Nakarating si Luna sa isang tahimik na sulok ng ballroom kung saan tanaw niya ang lahat. Tumingin siya sa kanyang refleksyon sa salamin ng bintana. Ang babaeng nakatitig pabalik ay hindi na si Amihan. Siya ay mas matalas, mas malamig,
mas mapanganib. Siya ay isang sandatang hinasa ng sakit at pagnanais para sa katarungan. Miss Kakis Celestine, muling tawag sa kanya ni G. Velasco na lumapit pala. Nabitin ako sa ating usapan. May paparating na malaking proyekto sa probinsya ng Talaaraw. Interesado ka ba? Ang pangalan ng probinsya, ang lugar kung saan siya isinilang, minahal at winasak. Isang kurot ng sakit ang kanyang naramdaman, isang mabilis na pagdalaw ng nakaraan, ngunit mabilis niya itong iwinaksi. Isang malamig at kalkuladong nangiti ang muling gumuhit sa kanyang mga labi. Sabihin mo sa akin ang tungkol dyan, G. Velasco. Sabihin mo sa akin ang lahat. Nagsisimula na ang pagbabalik. Ang tagumpay ay may sariling lasa. At para kay Dante Ramos, iyon ay ang lasa ng kapeng barako na inaani mula mismo sa lupain ng Hacienda Hiraya. Ang lupain na pag-aari na niya ngayon. Nakaupo siya sa kanyang opisina, kalmado, habang pinapanood sa isang malaking screen ang isang video conference kasama ang kanyang mga board member at si G. Arturo Velasco. Kaya naman G. Velasco, tulad ng napag-usapan natin, handa na ang lahat. Para sa expansion project sa susunod na buwan, may kumpiyansang sabi ni Dante, ang kailangan na lang natin ay ang pinal na pagsang-ayon mo. Sa kabilang screen, umubo ng bahagya si G. Velasco. Ang kaninang palakaibigang ngiti nito ay napalitan ng isang formal na ekspresyon. Tungkol dyan, Dante, nag-usap kami ng aking mga kasosyo. Sa tingin namin, kailangan muna nating i-hold ang proyekto. Tila biglang lumamig ang hangin sa loob ng opisina. Ang nangiti sa labi ni Dante ay hindi nagbago, ngunit ang kanyang mga mata ay bahagyang nanliit. Hold? Arturo, napagkasunduan na natin ito? Ano ang naging problema? Walang problema sa plano ninyo, Dante. Maganda ito. Paliwanag ni Velasco, umiiwas ng tingin sa kamera. Ngunit naman ngunit. May mga bagong oportunidad na lumitaw. Kailangan muna naming pag-aralan ang lahat bago kami maglabas ng ganoon kalaking pera. It's just prudent business. Prudent business, ulit ni Dante. Ang bawat pantig ay may bahid ng sarkasmo. O baka naman may iba nang bumubulong sa tenga mo, Arturo? Isang matipid na ngiti ang isinagot ni Velasco. Wala namang ganoon. Magtitiwala ka. Babalitaan na lang kita. At bago pa man makasagot si Dante, ang screen ni G. Velasco ay nag-itim na. Tapos na ang usapan. Isang nakabibinging katahimikan ang pumuno sa kwarto. Dahan-dahang isinara ni Dante ang kanyang laptop. Hindi siya sumigaw, hindi siya nagmura. Ngunit ang paraan ng paghigpit ng kanyang panga at ang pagkunot ng kanyang noo ay mas nakakatakot pa kaysa sa anumang pagsabog. May mali. May gumagalaw sa dilim. Pindot niya ang intercom. Melissa, pumasok ka. Ngayon din. Ilang sandali lang. Pumasok ang kanyang nanginginig na executive assistant. Anong balita sa Cebu? Malamig niyang tanong. Sir, panimula ni Melissa. Ayon po sa mga contact natin, may isang bagong investor na gumagawa ng ingay doon. Siya po ang laman ng usapan sa mga business circle ngayon. Pangalan, utos ni Dante. Luna Celestine po, sir. Ang pangalan ay parang isang himig na banyaga sa kanyang pandinig. Anong kinalaman niya sa akin? Sir, sa nakalipas na 2 linggo, 3 sa mga potential suppliers natin ang bigla pong umatras sa kontrata. Nalaman po ng team natin na lahat sila ay lumipat sa kumpanya ni Min Celestine. Nag-aalok daw po siya ng mas magandang deal. Dito na unang lumitaw ang inis sa mukha ni Dante. Isang langaw na pilit na umuugong sa kanyang tainga. Bigyan mo ako ng lahat ng impormasyon tungkol sa babaeng yan. Mabilis na iniabot ni Melissa ang isang tablet. Lumitaw sa screen ang profile ng isang babae. Profesional ang larawan. Nakasuot ng isang navy blue power suit. Ang buhok ay maayos na nakatali. At ang muka ay halos walang emosyon. Maganda siya.
Iyon ang unang napansin ni Dante. Ngunit hindi ang gandang malambot at kaakit-akit, kundi isang gandang matalas, malamig, at mapanganib. Tinitigan niya ng matagal ang larawan. May kung anong pamilyar sa hubog ng kanyang mga mata, sa paraan ng pagkakatayo ng kanyang panga. Isang kislap ng alaala na hindi niya mahuli. Ngunit mabilis niya itong iwinaksi. Imposible. Ang babaeng nasa isip niya ay mahina, iyakin, at tanga. Ang babaeng nasa larawan ay tila kayang lumunok ng mga pating para sa almusal. Sino siya? Saan siya galing? Tanong ni Dante, hindi inaalis ang tingin sa screen. Iyon na nga po ang problema, sir, sagot ni Melissa. Limitado po ang impormasyon. Ang alam lang namin ay bigla siyang lumitaw sa business scene sa Cebu. 2 taon na ang nakalipas. At mula noon, sunod-sunod na ang kanyang tagumpay. 2 taon. Ang numerong yun ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Iyon lang, walang pamilya, walang background. Wala po kaming makita, sir. Hindi ako naniniwala, sabi ni Dante habang ibinabalik ang tablet. Lahat ng tao ay may pinanggalingan. Lahat ng tao ay may itinatagong dumi. Tumayo siya at lumapit sa bintana. Tanaw ang malawak na lupain ng Hacienda Hiraya, ang kaharian niya. At hindi siya papayag na may isang misteryosang reyna na susubok na agawin kahit isang dangkal mula rito. Kinuha niya ang kanyang personal na telepono at nagdial. Gawin mo ang dati mong ginagawa. Utos niya sa boses sa kabilang linya. May ipapahanap ako sa'yo, Luna Celestine. Alamin mo ang lahat tungkol sa kanya. Bawat butas, bawat dumi, bawat sekreto. Bigyan mo ako ng kahit anong pwedeng gamitin laban sa kanya. Naiintindihan mo? Yes, boss. Sagot ng tauhan pagkatapos ng tawag na natili si Dante sa tabi ng bintana. Ang inis ay dahan-dahang nahahaluan na ng hinala. Hindi ito isang ordinaryong kakompetensya. Masyadong malinis, masyadong perpekto, masyadong planado. Ilang oras ang lumipas. Malapit nang lumubog ang araw nang muling tumunog ang kanyang telepono. Ito na ang hinihintay niya. Anong nakuha mo? Tanong niya kaagad. Isang buntong hininga ang narinig niya mula sa kabilang linya. Boss, kakaiba to. Hinalughog na namin ang lahat ng database. Gobyerno, pribado, lahat na. O ano? Naiinip na si Dante. Boss, walang record si Luna Celestine bago ang 2 taon. Walang birth certificate, walang school records, walang kahit ano. Para siyang multo. Isang malamig na agos ang biglang gumapang sa likod ni Dante. Hindi na ito simpleng inis o hinala. Ito ay isang uri ng kaba na matagal na niyang hindi naramdaman. Sino o ano si Luna Celestine? Ang pagbabalik sa Hacienda Hiraya ay parang pagpasok sa isang panaginip na matagal nang naging bangungot. Sakay ng isang itim na luxury sedan, pumasok si Luna Celestine sa mga gate na minsan na siyang ipinagtabuyan. Ang mga security guard na nakabantay ay bago na, walang kamalay-malay na, ang babaeng nasa loob. Ang bigating investor na kanilang sinasaluduhan ay ang dating herederang kanilang iwinaksi. Sa ilalim ng pangalang Luna Celestine, isang potensyal na kasosyo para sa isang bagong ecotourism project. Pinayagan siyang libutin ang mansyon at ang mga pasilidad nito. Habang naglalakad siya sa pasilyo, ang bawat sulok ay bumubuhay ng isang alaala. Ang amoy ng pinakintab na sahig na kahoy ang sinag ng araw na tumatama. Sa mga antigong florera, lahat ay pamilyar, ngunit meron ng kakaibang lamig. Wala na ang init ng isang tahanan. Ito na ngayon ay isang monumento ng pagtataksil ni Dante. Pinanatili niyang kalmado ang kanyang mukha. Isang perpektong maskara ng propesyonal na interes. Ngunit sa loob-loob niya, si amihan ay sumisigaw. Gusto niyang hawakan ang mga muebles, damhin ang mga pader,
Ngunit pinigilan niya ang sarili. Hindi pa ito ang oras. At ito naman po ang dating opisina ni Don Ricardo, sabi ng tour guide, isang batang empleyado ni Dante. Ngayon po, opisina na ni Sir Dante. Tumango si Luna. Maari ko bang makita? Sige po, ma'am. Pagbukas ng pinto, isang pamilyar na bigat ang dumagan sa dibdib ni Amihan. Nandoon pa rin ang malaking mesa na gawa sa nara, ang matataas na estante ng mga libro. Ngunit may mga bago na. Isang modernong painting ang nakasabit sa dingding. Ang mga personal na gamit ng kanyang ama ay pinalitan na ng mga tropeo at parangal na may pangalan ni Dante Ramos. Isang paglapastangan. Bigyan mo ako ng ilang minuto, utos niya sa guide. Gusto ko lang suriin ang espasyo. Nang makalabas ang empleyado, doon lang niya hinayaang huminga ng malalim ang kanyang sarili. Lumapit siya sa mesa. Hinaplos niya ang kahoy. Inaalala ang mga panahong uupo siya sa kandungan ng kanyang ama habang ito'y nagtatrabaho. Isang butil ng luha ang nagbadyang pumatak, ngunit mabilis niya itong pinigilan. Hindi ngayon, Amihan. Maging si Luna ka. Nilibot niya ang tingin sa kwarto. Hinahanap ang isang bagay na pamilyar. Isang palatandaan. Biglang may kumatok ng 3 beses sa isa pang pinto na konektado sa opisina. Isang service door. Binuksan niya ito. Isang matandang lalaki na nakasuot ng uniforme ng hardinero ang nakayuko sa kanya. Si Mang Celso, ang pinakamatagal at pinakapinagkakatiwalaang katiwala ng kanyang ama. Ang mga mata nito'y puno ng lungkot at paggalang. Ma'am Amihan, pabulong nitong sabi. Ang boses ay garalgal. Mang Celso, sagot ni Luna. Ang boses ay halos hindi marinig. Sa lahat ng tao, sa kanya lang niya kayang maging si Amihan kahit isang saglit. Alam kong babalik kayo, sabi ng matanda. Mula sa kanyang bulsa, may kinuha siyang isang luma at maliit na susi na gawa sa tanso. Bago nangyari ang aksidente, ibinilin ito sa akin ng inyong ama. Sabi niya, kung may mangyari man sa kanya, ibigay ko lang daw ito sa'yo at sa wala ng iba. Itago ko raw hanggang sa tamang panahon. Inabot ng nanginginig na kamay ni Amihan ang susi. Susi saan to, Mang Celso? Sa likod ng kanyang larawan, Hija, sabi ng matanda, tumuturo sa malaking portrait ni Don Ricardo na nakasabit pa rin sa isang pader. Mayroon siyang itinago doon, isang bakal na kahon. Bumalik ang tingin ni Luna sa loob ng opisina. Salamat, Mang Celso, habang buhay kong tatanawing utang na loob ito. Para kay Don Ricardo, ma'am, sabi ng matanda bago tahimik na umalis. Mabilis na isinara ni Luna ang pinto at nilock ito. Puno ng kaba, lumapit siya sa portrait ng kanyang ama. Sa likod nito, tulad ng sinabi ni Mang Celso, ay isang maliit at nakatagong keyhole. Ginamit niya ang susi. Isang mahinang kalansing ang narinig niya, at ang isang bahagi ng pader ay bahagyang bumukas. Inilalantad ang isang itim na bakal na safe. Ginamit niya ang birthdate ng kanyang ina bilang kombinasyon. Isang numerong silang dalawa lang ng kanyang ama ang nakakaalam. Bumukas ang safe. Sa loob, hindi pera ang laman nito, kundi isang folder na puno ng mga dokumento, mga bank statement sa ilalim ng ibang pangalan, mga kopya ng mga deed of sale, lahat ay may pirma ni Dante, mga hindi maikakailang ebidensya ng kanyang pagnanakaw. At sa ilalim ng lahat ng iyon, may isang sobre. Nakasulat dito ang pangalan niya. Para sa aking nag-iisang Amihan. Nanginginig ang mga kamay niya habang binubuksan ang sulat. Ang sulat kamay ng kanyang ama, medyo magulo, na para bang isinulat ito ng nagmamadali. Anak kong pinakamamahal, kung binabasa mo ito, ibig sabihin ay wala na ako. Patawarin mo ako, anak. Patawarin mo ako sa aking pagkabulag. Pinagkatiwalaan ko ang isang ahas sa loob ng ating tahanan. Huli na nang makita ko ang tunay niyang kulay. Inaayos na niya ang lahat
para makuha ang hiraya. Ang mga dokumentong kasama nito ang magpapatunay sa lahat. Mag-ingat ka, amihan. Lumayo ka sa kanya. Huwag kang magtiwala. Siya ay isang demonyo. Higit pa sa iyong inaakala. Huminto siya sa pagbasa. Ang puso niya'y kumakabog ng napakabilis. Tinitigan niya ang huling mga salita sa papel. Ang tintang bahagyang kumalat na parang mga luha. Ang mga salitang babago sa lahat. Anak, ang aksidente. Hindi iyon aksidente. Mag-ingat ka kay Dante. Sa isang iglap, ang hangin ay tila ninakaw mula sa kanyang mga baga. Ang sahig ay tila gumuho sa ilalim ng kanyang mga paa. Hindi maari. Ang kanyang paghihiganti ay hindi na lamang tungkol sa pera o sa isang hasyenda. Hindi na lamang ito tungkol sa isang nasirang puso. Ito pala ay tungkol sa isang ninakaw na buhay. Ang biyahe pabalik mula sa Hacienda Hiraya ay isang blangkong bahagi sa alaala ni amihan. Pagdating niya sa penthouse suite na tinutuluyan niya, hindi niya namalayan kung paano niya naisara ang pinto o kung paano siya nakarating sa gitna ng sala. Ang tanging naririnig niya ay ang malakas na pagtibok ng sarili niyang puso at ang paulit-ulit na mga salita mula sa sulat ng kanyang ama. Ang aksidente? Hindi iyon aksidente. Isang mamamatay tao. Ang lalaking minahal niya, pinagkatiwalaan at pinagsilbihan bilang asawa ay isang mamamatay tao. Ang pumatay sa sarili niyang ama. Ang bigat ng katotohanan yon ay parang isang higanting alon na bumagsak sa kanya. Napaluhod siya sa sahig. Ang mga dokumento at ang sulat ay nakakalat sa kanyang paanan. Ang maskara ni Luna Celestine ay gumuho at muling lumitaw si amihan. Isang amihan na nasasaktan, hindi dahil sa pag-ibig, kundi dahil sa isang galit na napakatindi. Isang galit na tila kayang sunugin ang buong mundo. Isang malakas at puno ng pait na sigawang kumawala mula sa kanyang lalamunan. Doon, sa kaligtasan ng 4 na sulok ng kanyang silid, hinayaan niyang bumuhos ang lahat. Umiyak siya, hindi lang para sa kanyang ama, kundi para sa sarili niya, sa kanyang katangahan, sa kanyang pagkabulag. Bawat hikbi ay isang sumpa para kay Dante. Nang marinig ni Sinag ang ingay mula sa kabilang kwarto, mabilis siyang pumasok. Nakita niya si amihan sa sahig, wasak, sa gitna ng mga nagkalat na papel. Walang salitang lumapit si Sinag, lumuhod sa kanyang tabi, at niyakap siya ng mahigpit. Ami, bulong nito. Sa yakap na yon mas lalo pang humagulgol si amihan. Ibinuhos niya ang lahat ng sakit, takot, at galit sa dibdib ni Sinag. Hinayaan lang siya nito. Hinahaplos ang kanyang likod. Isang tahimik na presensyang nagsasabing, hindi siya nag-iisa. Nang humupa na ang kanyang pag-iyak at napalitan na ng mga pagsinok, kinuha ni Sinag ang sulat mula sa sahig. Binasa niya ito. Ang kaninang maamong mukha ni Sinag ay dahan-dahang nagbago. Isang malamig na galit ang gumuhit sa kanyang mga mata. Isang galit na hindi pa nakikita ni amihan sa kanya kailanman. Hayop siya. Mariing sabi ni Sinag, ang bawat salita ay may bigat. Pinunasan ni amihan ang kanyang mga luha. Nang muli siyang tumingin kay Sinag, wala na ang bakas ng pagiging biktima sa kanyang mga mata. Napalitan ito ng isang matigas at nagliliyab na determinasyon. Hindi na ito tungkol sa pera, Sinag. Sabi niya, ang boses ay malamig at matatag. Hindi na ito tungkol sa hasyenda. Tumango si Sinag. Alam ko, ito ay para sa hustisya, para kay Tito Ricardo. Kailangan niyang magbayad, sabi ni amihan. Hindi lang sa kulungan. Gusto kong maranasan niya ang maranasan ko. Gusto kong makita siyang mawalan ng lahat. Bawat isang piraso ng mundong ipinagmamalaki niya. At sa huli, gusto kong malaman ng lahat na siya ay isang mamamatay tao. Kinabukasan, sa isang ligtas na opisina sa Cebu, magkaharap sina amihan
at sinag. Nasa ibabaw ng mesa ang lahat ng ebidensya. Ang mga dokumentong ito, sabi ni Sinag, ay sapat na para idiin siya sa kasong plunder at money laundering. Pero ang pag-akusa sa kanya ng murder base sa isang sulat, mahihirapan tayong patunayan yon sa korte. Alam ko, sagot ni Amihan. Kaya hindi muna natin yan gagamitin. Uunahin natin ang pundasyon ng kanyang kapangyarihan, ang kanyang pera. Nagkatinginan sila, isang plano ang nabubuo sa kanilang mga isipan. May kilala akong investigative journalist, sabi ni Sinag, si Miguel Castro. Matapang at may integridad, hindi siya nababayaran. Kung maipaparating natin sa kanya ang mga ito nang hindi nalalaman kung sino tayo, sisiguraduhin niyang lalabas ang baho ni Dante. Gawin mo, sabi ni Amihan. Pero kailangang dahan-dahan. Ayokong isang malaking pagsabog lang. Gusto ko siyang pahirapan. Isang hiwa sa bawat pagkakataon. Hayaan nating maramdaman niya ang unti-unting pagdugo. Sa sumunod na mga araw, kumilos si Sinag. Gamit ang isang encrypted network at mga dummy account, ipinadala niya ang unang set ng mga dokumento kay Miguel Castro. Ang mga dokumentong nagpapakita ng isang maliit, ngunit malinaw na anomalya sa mga financial report ng Hacienda Hiraya. Hindi nagtagal, lumabas ang unang balita. Isang maliit na artikulo sa isang online news portal. Hacienda Hiraya, iniimbestigahan dahil sa posibleng tax evasion. Pinukpok ni Dante ang mesa nang mabasa ang headline sa kanyang tablet. Tax evasion? Isang maliit na issue. Sigaw niya sa kanyang mga abogado sa telepono. Ayusin niyo yan. Ngunit iyon ay simula pa lamang. Pagkalipas ng isang linggo, isa na namang artikulo ang lumabas. Mas malaki na ngayon sa isang pambansang pahayagan. Mga ghost employee at peking supplier, natuklasan sa Hacienda Hiraya. Sinundan pa ito ng isa pa. At isa pa, ang bawat balita ay tila isang maliit na bato na ibinabato sa kanyang bintanang salamin. Sa simula, hindi niya ito pinapansin. Ngunit ang mga bato ay dumadami at ang mga lamat ay nagsisimula ng lumitaw. Ang mga investor ay nagsisimula ng magtanong. Ang bangko ay nagiging mas mahigpit. Gabi-gabi, hindi na siya mapakali. Alam niyang hindi ito nagkataon lang. May isang taong nagpapakain ng impormasyon sa media. Isang taong may access sa kanyang mga pinakatatagong sikreto. Isang gabi, habang nag-iisa sa kanyang opisina at napapaligiran ng mga negatibong balita, nakatanggap siya ng isang text message mula sa isang hindi rehistradong numero. Isang maikling mensahe lang ang laman nito. Nagsisimula pa lang ang laro. Sa isang iglap, ang lahat ng kanyang hinala ay nagtumpok-tumpok at itinuro ang isang pangalan na gumugulo sa kanyang isipan nitong mga nakaraang linggo. Luna Celestine, ang mga pader ng imperyo ni Dante Ramos, ay nagsisimula ng gumuho, piraso-piraso. Ang mga balitang naglalabasan sa media ay hindi na lamang simpleng mga bato. Sila na ngayon ay mga dambuhalang bola ng demolisyon. Ang mga kasosyo ay isa-isang umaatras. Ang mga account ng kumpanya ay isinailalim sa freeze order. Ang pangalang Ramos, na minsan niyang ipinagmalaki, ay naging kasing kahulugan ng ngayon ng krimen at korupsyon. Siya ay isang leon na nakakulong sa isang nasusunog na kagubatan. Bawat sulok na kanyang puntahan ay apoy. Bawat paghinga niya ay usok. Ang kontrol na dati niyang hawak ng mahigpit ay parang buhangin na dumadaloy sa pagitan ng kanyang mga daliri. Isang hapon, sa gitna ng kaguluhan sa kanyang opisina, habang sinisigawan ang kanyang mga tauhan, isang video clip ang ipinakita sa kanya ng kanyang security chief. Ito ay kuha mula sa CCTV ng isang hotel sa Cebu, ilang linggo na ang nakalipas. Ipinapakita nito si Luna Celestine, nakausap si G. Velasco, ang unang kasosyo na tumalikod sa kanya.
I-zoom in mo, utos ni Dante. Pinanood niya ang bawat kilos ni Luna. Ang paraan ng pagtaas ng kilay nito, ang paraan ng pagngiti, ang paggalaw ng kanyang mga kamay. Paulit-ulit. May isang bagay na pilit na kumakatok sa kanyang isipan, isang pamilyar na anino na hindi niya maaninag ng malinaw. Sandali, sabi niya. I-pause mo. Doon sa profile shot niya. Tinitigan niya ang imahe. Ang hubog ng ilong, ang kurba ng labi, ang linya ng panga. Bigla, ang anino ay nagkahugis para siyang binuhusan ng nagyayelong tubig. Kinuha niya ang kanyang telepono at mabilis na hinanap ang isang lumang litrato sa kanyang gallery. Isang litrato mula sa kanilang kasal. Itinabi niya ito sa screen ng CCTV. Ang buhok ay iba. Ang pananamit ay iba. Ang ekspresyon ay ibang-iba. Ngunit ang mga mata. Ang mga matang yon, kahit na nababalutan ngayon ng yelo, ay hindi maipagkakaila. Isang malakas, halos parang sa hayop na ungol, ang kumawala kay Dante. Amihan. Ang pangalan ay isang lason sa kanyang dila. Isang multo mula sa nakaraan na akala niya'y matagal nang naglaho. Buhay siya. At hindi lang siya basta buhay. Siya ang nasa likod ng lahat ng ito. Siya ang multong unti-unting sumisira sa kanya. Ang pagkabigla ay mabilis na napalitan ng isang galit na mas matindi pa sa kahit anong naramdaman niya noon. Isang galit na nagmula sa pagkakaapi. Niloko siya. Ang babaeng minamaliit niya, ang babaeng itinuring niyang isang hamak na kasangkapan ay naging mas matalino sa kanya. Sa isang marahas na kilos, iwinasiwas niya ang lahat ng nasa ibabaw ng kanyang mesa. Ang mga papel ay lumipad, ang mga monitor ay bumagsak, at ang kopita ng kape ay nabasag sa sahig. Ang kanyang mga empleyado sa labas ay napaurong sa takot. Hindi pa nila nakikita ang kanilang amo sa ganoong estado. Naglakad-lakad si Dante sa kanyang opisina, parang isang tigreng na sugatan, humihingal sa galit. Ang lahat ay nag-ugnay-ugnay na sa kanyang isipan. Ang pagkawala nito, 2 taon na ang nakalipas. Ang biglaang pagsulpot ni Luna Celestine, ang perpektong tiyempo ng mga pag-atake, at ang text message. Akala mo ba matatakasan mo ako? Bulong niya sa sarili, ang mga matay nanlilisik. Akala mo ba matatalo mo ako? Kinuha niya ang kanyang telepono. Hindi ang company phone, kundi isang burner phone na para lamang sa mga maduduming transaksyon. I-denial niya ang isang numero. Boss? Nasaan si Amihan? Diretsong tanong ni Dante. Ang boses ay puno ng bagsik. Si sino po, boss? Huwag ka nang magmaang-maangan. Sigaw ni Dante. Si Luna Celestine. Nasaan siya? Mabilis na nag-type ang tao sa kabilang linya. Nasa Cebu pa rin po, boss. Sa penthouse ng Celestine Tower. Tumawa si Dante. Isang tawang walang kagalakan. Magaling. Napakagaling. Nagtatago sa isang toreng ipinangalan sa kanyang pekeng pagkatao. Huminto siya sandali. Ang galit sa kanyang isipan ay nagbigay daan sa isang malamig at kalkuladong plano. Hindi na niya kayang habulin ng pera. Huli na para doon. Ngunit kaya niyang saktan ito. Kaya niyang kunin ang isang bagay na mas mahalaga pa na pera. Naalala niya ang lalaking palaging anino ni Amihan. Ang lalaking sumagip dito noong gabing iyon. Ang lalaking nagbigay dito ng lakas para bumalik. Sinag Salvador. Baguhin ang plano, sabi ni Dante sa telepono. Hindi na si Amihan ang target. Sino po, boss? Alamin mo kung nasaan si Sinag Salvador. Bawat kilos niya, bawat hininga niya. Gusto kong malaman. Utos ni Dante. Siya ang alas ni Amihan at oras na para tanggalin ang alas na yon sa laro. Isang nakakatakot na ngiti ang sumilay sa labi ni Dante. Oras na para ipaalala kay Amihan
kung sino talaga ang may hawak ng kapangyarihan. Pagkatapos ng tawag, lumapit si Dante sa bintana at tinawagan si Amihan gamit ang kanyang burner phone. Nang sumagot ito, hindi niya ito hinayaang magsalita. Amihan, sabi niya, nilalasap ang bawat letra. Akala mo ba, matatakasan mo ako? Narinig niya ang biglaang pagtigil ng paghinga sa kabilang linya. Nagkamali ka ng kinalaban. Pagpapatuloy niya, ang boses ay isang mapanganib na bulong. Maaaring nakuha mo ang pera ko, pero tandaan mo, may mga bagay na hindi nabibili ng pera at may mga bagay na kapag nawala, hinding-hindi na naibabalik. Ibinaba niya ang tawag. Samantala, sa isang abalang kalsada sa Cebu, si Sinag Salvador ay kalalabas lang mula sa isang pagpupulong. Habang naglalakad siya pabalik sa kanyang sasakyan, tumunog ang kanyang telepono. Si Amihan ang tumatawag. Ami, napatawag ka? Masaya niyang bati. Ngunit ang narinig niya mula sa kabilang linya ay hindi boses, kundi isang malakas na tunog ng preno, isang nakabibinging impact ng bakal sa bakal. At pagkatapos, ang boses ni Amihan, sumisigaw ng kanyang pangalan sa purong takot. Sina, Nag. Iyon ang huling narinig niya bago ang lahat ay nagdilim. Ang tunog, iyon ang unang tumatak sa isipan ni Amihan. Ang nakabibinging tunog ng bumibigay na bakal, ng nababasag na salamin, at ang biglaang pagkaputol ng tawag. Isang katahimikang mas maingay pa kaysa sa kahit anong sigaw. Sinag. Walang sagot. Sinag, sumagot ka. Sigaw niya sa telepono, ang boses niya ay nagsisimula ng manginig. Sinag! Ngunit alam na niya. Sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa, alam na niya. Ang malamig na banta sa boses ni Dante kanina. May mga bagay na kapag nawala, hinding-hindi na naibabalik. Ay hindi na lamang mga salita. Ito na ang katotohanan. Parang isang mabagal na pelikula, bumagsak ang telepono mula sa kanyang kamay. Ang kanyang mga binti ay nanghina. Ang penthouse suite na nagsilbing kanyang kuta sa loob ng 2 taon ay biglang naging isang kulungan na walang hangin. Hindi siya makahinga. Ang lahat ng lakas na inipon niya, ang lahat ng pader na itinayo niya sa paligid ng kanyang puso, ang pagkatao ni Luna Celestine, lahat ng iyon, ay gumuho sa isang iglap. Ang natira na lamang ay si Amihan. Isang Amihan na muling nakaramdam ng isang pamilyar na damdamin. Ang paralisadong takot ng pagkawala. Hindi niya namalayan kung gaano katagal siyang nakatayo roon, tulala. Ang tanging gumising sa kanya ay ang muling pagtunog ng kanyang telepono. Isang hindi kilalang numero. Nanginginig ang kamay na sinagot niya ito. Sa sino to? Ito po ba si Miss Celestine? Tumatawag po ako mula sa Cebu General Hospital, sabi ng isang babae sa kabilang linya. Ang may-ari po ng teleponong ito, isang Mr. Sinag Salvador, ay naisugod po dito. Naaksidente po siya. Bawat salita ay isang suntok sa kanyang sikmura. Aayos lang ba siya? Buhay ba siya? Nasa emergency room pa po siya, ma'am. Critical po ang kanyang kondisyon. Kailangan niyo na po siyang puntahan. Hindi na niya hinintay ang iba pang sasabihin. Binitawan niya ang telepono at tumakbo. Wala siyang pakialam sa kanyang suot, sa kanyang bag o sa kahit ano. Tumakbo siya palabas ng kanyang unit, patungo sa elevator, palabas ng gusali na para bang hinahabol siya ng kamatayan. Ang biyahe papuntang ospital ay isang malabong panaginip. Ang mga ilaw ng syudad ay kumukupas sa kanyang mga matang puno ng luha. Ang mga busina ng sasakyan ay isang ugong na walang kahulugan. Ang tanging malinaw sa kanyang isipan ay ang mukha ni Sinag, ang maamo nitong nangiti, ang pag-aalala sa kanyang mga mata, ang init ng kanyang yakap, ang lalaking naging kanyang liwanag sa pinakamadilim na gabi ng kanyang buhay. At ngayon, dahil sa kanya, ang liwanag na yon ay maaaring mamatay. Pagdating niya sa ospital,
Sinalubong siya ng amoy ng antiseptiko at ng atmosfera ng pangamba. Mabilis niyang natunto ng emergency room. Doon, isang doktor ang lumapit sa kanya. "Kayo po ba si Mrs. Celestine?" "Ako nga po." Halos pabulong niyang sagot. Si Sinag, kamusta po siya? Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ng doktor. Malubha ang kanyang lagay. Multiple fractures, internal bleeding. Ginagawa namin ang lahat ng aming makakaya, pero kailangan nating maging handa sa lahat. Gusto ko siyang makita. Nasa operating room pa siya. Gusto ko siyang makita. Giit niya. Ang boses ay basag na. Sa huli pumayag din ang doktor. Sa isang maliit na bintana sa pinto ng operating room, nakita niya siya. Nakahiga, walang malay, napapaligiran ng mga makina at ng mga taong nakasuot ng asul. Ang kanyang mukha ay may mga galos at pasa. Ang imaheng iyon ay isang punyal na bumaon ng malalim sa puso ni Amihan. Napahawak siya sa salamin. "Kasalanan ko to," sabi ng isang boses sa kanyang isipan. "Kasalanan ko to lahat. Ang kanyang paghihiganti, ang kanyang galit. Ito ang naging bunga." Ipinain niya ang nag-iisang taong tunay na nagmahal at nagmalasakit sa kanya. Umupo siya sa isang upuan sa pasilyo, yumuko, at doon, sa gitna ng malamig at walang kaluluwang ospital, umiyak siya ng walang tunog. Hindi ito ang hagulgol na puno ng galit na naramdaman niya noon. Ito ay isang iyak na puno ng pagsisisi at takot. Ang takot na maiwang mag-isa. Muli, sa kauna-unahang pagkakataon, naamin niya sa kanyang sarili ang isang katotohanang matagal na niyang itinatago. Ang pagmamahal niya kay Sinag, hindi ito ang marahas at bulag na pag-ibig na ibinigay niya kay Dante. Ito ay isang pagmamahal na tahimik na lumago sa loob ng 2 taon. Isang pagmamahal na nakabatay sa pasasalamat, respeto, at isang malalim na koneksyon. At ngayon lang niya ito naintindihan, ngayong nasa bingit na ito ng kamatayan. Maya-maya, nag-vibrate ang kanyang telepono sa kanyang bulsa. Isang text message mula sa numero ni Dante. Isang litrato lang ang laman nito. Isang litratong kuha mula sa malayo, nagpapakita kay Sinag na nakahiga sa stretcher habang isinasakay sa ambulansya. At sa ilalim nito, isang maikling mensahe. Ang susunod, hindi na siya sisikatan ng araw. Ang takot at pagsisisi sa puso ni Amihan ay biglang naglaho. Isang bagong damdamin ang pumalit dito. Isang damdaming mas malamig pa kaysa sa yelo. At mas matigas pa kaysa sa bakal. Pinunasan niya ang kanyang mga luha. Tumayo siya. Ang kanyang likod ay tuwid. Ang babaeng umiiyak ay nawala. Ang bumalik ay si Luna Celestine, ngunit isang bersyon na mas mapanganib pa. Wala na ang pag-aalinlangan, wala na ang takot. Kinuha niya ang kanyang telepono, hindi para sagutin si Dante, kundi para tawagan ang nag-iisang taong makakatulong sa kanyang tapusin ang lahat, ang journalist na si Miguel Castro. "Miguel, si Luna to," sabi niya. Ang boses ay kalmado, ngunit may nakatagong bagsik. "Ilabas mo na ang lahat. Ang mga dokumento, ang sulat, lahat. Oras na para tapusin ito." Ang function hall ng isang kilalang hotel sa probinsya ng Talaaraw ay puno ng mga nag-aalab na kamera, mga mikroponong nakaumang, at mga mamamahayag mula sa iba't ibang network. Ang imbitasyon ay biglaan at misteryoso. Ipinadala ni Miguel Castro sa ngalan ng isang source na nangangakong ibubulgar ang buong katotohanan sa likod ng iskandalo ng Hacienda Hiraya. Tila isang bombang sasabog, at lahat ay gustong masaksihan ang pagsabog nito. Sa backstage, nakatayo si Amihan sa harap ng isang salamin. Hindi na si Luna Celestine ang nakikita niya. Nakasuot siya ng isang simpleng itim na bestida. Ang kanyang buhok ay nakalugay. Ang kanyang mukha ay may kaunting kolorete.
Sapat lang para takpan ang pamumutla at ang mga bakas ng magdamag na pag-iyak. Nakatingin siya sa sarili niyang mga matang pagod, ngunit nagliliyab sa isang tapang na ngayon lang niya natagpuan. "Handa ka na ba?" Tanong ni Miguel Castro na nakatayo sa kanyang likuran. Huminga ng malalim si Amihan. "Hindi," tapat niyang sagot. "Pero kailangan itong gawin." Tumango si Miguel. Nasa ospital na ang mga pulis para bantayan si Sinag. Ligtas na siya. At nasa labas na rin sila. Naghihintay lang sa hudyat. Sa pagkarinig sa pangalan ni Sinag, isang panibagong lakas ang dumaloy sa kanyang katawan. Matapos ang mahabang operasyon, stable na ang kondisyon nito, ngunit hindi pa rin nagigising. Ginagawa niya ito para sa kanya, para sa kanyang ama, at para sa babaeng minsan niyang winasak. Naglakad siya palabas patungo sa podium. Ang bulungan ng mga tao ay biglang tumahimik nang makita siya. Ang mga kamera ay walang tigil sa pag-flash. Marami ang nakakilala sa kanya, hindi bilang si Luna Celestine, kundi bilang ang nawawalang asawa ni Dante Ramos. "Magandang umaga sa inyong lahat," panimula niya. Ang boses ay mahinahon, ngunit malinaw na umalingaw-ngaw sa buong silid. "Marahil ay kilala ninyo ako bilang ang babaeng nawala. 2 taon na ang nakalipas." Isang ngiti, isang nanangiting walang bahid ng anumang saya, ang gumuhit sa kanyang labi. "Ngunit narito ako ngayon, hindi para pag-usapan ang nakaraan ko. Narito ako para bigyan ng boses ang isang taong pinatahimik." Itinaas niya ang kanyang kamay at sa malaking screen sa kanyang likuran, ipinakita ang isang kopya ng sulat ng kanyang ama. Binasa niya ito ng malakas. Ang bawat salita ay isang matulis na patalim na tumatama sa puso ng bawat nakikinig. "Ang aksidente? Hindi iyon ang aksidente. Mag-ingat ka kay Dante." Isang kolektibong pagkagulat ang narinig mula sa mga manonood. Ang bulungan ay naging isang malakas na ugong. "Ang aking ama, si Ricardo Lazaro, ay pinatay," direktang sabi ni Amihan. "At ang pumatay sa kanya ay walang iba, kundi ang taong pinagkatiwalaan niya ng lubos. Ang lalaking pinakasalan ko, si Dante Ramos." Kasabay ng kanyang mga salita, isa-isang lumabas sa screen ang mga ebidensya. Ang mga bank statement, ang mga pekeng dokumento, at ang pinakamatindi sa lahat, isang audio recording. Nasa kanyang opisina si Dante, pinapanood ang live broadcast sa kanyang malaking TV. Nang makita niya si Amihan sa screen, isang demonyong ngisi ang gumuhit sa kanyang labi. Isang desperadang hakbang, isip niya. Walang maniniwala sa isang sulat lang. Ngunit nang marinig niya ang isang pamilyar na boses mula sa audio recording, biglang nanuyo ang kanyang lalamunan. Boses niya iyon. "Wala kang dapat ipag-alala," sabi ng kanyang boses sa recording. "Matagal nang malamig ang bangkay ng matanda. At ang aksidente? Walang sino mang makakapagsabi na sinadya iyon. Isang perpektong plano. Iyon ay isang pag-uusap nila ng isa niyang tauhan. Ilang buwan na ang nakalipas sa loob mismo ng opisinang ito. Isang pag-uusap na akala niya'y ligtas. Paano? Nang mga sandaling iyon, bumukas ng malakas ang pinto ng kanyang opisina. Pumasok si Amihan, hindi na sa screen, kundi sa totoong buhay. Nakatayo sa kanyang harapan, ang mga matay puno ng isang malamig na apoy. "Paano?" Iyon lang ang nagawa niyang itanong. Ang boses ay garalgal. "Habang abala ka sa pagtatayo ng iyong kaharian, abala ako sa paghahanap ng mga taong nanatiling tapat sa aking ama." Sagot ni Amihan. "Ang tauhan na kinausap mo, matagal na siyang nagbibigay ng impormasyon kay Sinag. Ang bawat salita mo, bawat kilos mo, nakarecord." Napaatras si Dante. Tumingin siya sa paligid, naghahanap ng matatakasan. Ngunit wala na. "Sinungaling! Gawa-gawa niyo lang ang lahat ng yan." "Talaga ba, Dante?" tanong ni Amihan.
Bakit hindi natin itanong sa kanila? Sa hudyat niya, bumukas muli ang pinto. Pumasok ang isang grupo ng mga pulis kasama ang isang mataas na opisyal. Dante Ramos, sabi ng opisyal, ang boses ay matigas. Inaaresto ka namin sa salang murder at sa marami pang ibang kaso. May karapatan kang manahimik. Hindi na narinig ni Dante ang mga sumunod na sinabi. Ang kanyang mundo ay gumuho. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig kay Amihan, puno ng hindi makapaniwalang galit. Sinira mo ako. Sinira mo ang buhay ko. Sigaw niya habang pinupusasa ng mga pulis. Humakbang palapit si Amihan, ang muka'y ilang pulgada na lang mula sa kanya. Ang kaninang galit sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang bagay na mas malala pa. Awa. Hindi Dante. Mahinahon niyang sabi. Ang boses ay para na lamang sa kanilang dalawa. Hindi kita sinira. Hinintay niya itong tumingin sa kanyang mga mata bago niya ibinigay ang huling matinding dagok. Ikaw ang sumira sa sarili mo. At habang kinaladkad ng mga pulis si Dante, palabas ng kanyang opisina, sa harap ng mga kumukuhang kamera, sa harap ng buong mundong nagmamasid, wala nang nagawa si Dante kundi ang mapagtanto ang katotohanan sa mga salitang yon. Tapos na ang laro at siya ang talo. Lumipas ang ilang buwan. Ang ingay ng iskandalo ay dahan-dahang humupa, napalitan ng proseso ng batas at ng unti-unting pagbangon. Si Dante Ramos, matapos ang isang high-profile na paglilitis na sinubaybayan ng buong bansa, ay napatunayang nagkasala sa lahat ng akusasyon, habambuhay na pagkabilanggo, walang parole. Ang kanyang imperyo, na itinayo sa kasinungalingan at dugo, ay gumuho na parang isang kastilyong buhangin. Ang Hacienda Hiraya, matapos ang legal na proseso, ay naibalik sa nag-iisang tagapagmana nito. Ngunit ang amihan na bumalik sa hacienda ay hindi na ang amihan na umalis dito. Isang hapon, naglalakad si amihan sa gitna ng mga taniman, ang dating lupang pinabayaan at piniga para sa mabilisang kita sa ilalim ni Dante ay unti-unti nang nanunumbalik ang sigla. Sa tulong ng mga matatapat na dating tauhan ng kanyang ama, sinimulan niyang ibalik ang mga lumang kasanayan, organikong pagsasaka, patas na pasahod sa mga manggagawa at isang programa para sa komunidad. Ang Hacienda Hiraya ay hindi na lamang isang negosyo. Ito na ngayon ay isang pamilya, isang tahanan. Huminto siya at hinaplos ang isang usbong na dahon ng kape. Isang pamilyar na pakiramdam ng kapayapaan ang dumaloy sa kanya. Ang galit na dating nag-aalab sa kanyang dibdib ay wala na. Napalitan ito ng isang tahimik na pagtanggap. Malalim yata ang iniisip mo, sabi ng isang boses sa kanyang likuran. Napangiti si amihan bago pa man lumingon. Iniisip ko lang kung gaano kabilis magbago ang lahat. Dahan-dahang lumapit si Sinag, bahagyang iika-ika pa rin dahil sa epekto ng aksidente, ngunit ang mga matay puno ng buhay at ngiti. Matapos ang ilang linggong pananatili sa ospital at ilang buwan ng physical therapy, halos balik na siya sa dati. Ang mahalaga ay nagbago ito para sa mas mabuti. Umupo sila sa isang bangkong kahoy sa ilalim ng isang malaking puno ng mangga, ang paboritong lugar ng kanyang ama. Sa loob ng maraming buwan, si Sinag ay hindi umalis sa kanyang tabi. Naging sandalan niya ito hindi lang sa pagpapatakbo ng hasyenda, kundi sa pagharap sa mga multo ng kanyang nakaraan. Dumalaw ako sa sementeryo kanina. Mahinang sabi ni amihan. Kinausap ko si Papa. Hinawakan ni Sinag ang kanyang kamay. Anong sabi mo sa kanya? Sabi ko, sana mapatawad niya ako. Dahil sa katangahan ko, muntik nang mawala ang lahat ng pinaghirapan niya. At ano sa tingin mo ang isasagot niya? Tumingin si amihan sa malayo, sa papalubog na araw na nagbibigay ng gintong kulay sa buong lupain. Sa tingin ko, sasabihin niyang hindi ko kasalanan at sasabihin niyang gabi niyang ipinagmamalaki niya ako ngayon.
Isang luha ang pumatak sa kanyang pisngi, ngunit hindi na ito luha ng pighati. Ito ay luha ng pagpapalaya. Ipinagmamalaki rin kita, Ami, sabi ni Sinag. Ang boses ay puno ng sinseridad, higit pa sa iyong inaakala. Hinarap siya ni Amihan. Sa mga mata ni Sinag, wala siyang nakitang awa o paghanga sa isang bayani. Ang nakita niya ay isang dalisay at tapat na pagtingin, isang pagtinging matagal na niyang nakikita, ngunit ngayon lang niya lubusang naintindihan. Sinag, panimula niya. Salamat. Sa lahat. Hindi ko alam kung nasaan ako ngayon kung hindi dahil sa'yo. Nandito ka pa rin sana, Ami. Sagot nito. Maaring mas natagalan ka lang, pero makakarating ka pa rin dito. Ganyan ka katatag. Ang ginawa ko lang ay maging ilaw habang hinahanap mo ang daan mo sa dilim. Sa mga salitang iyon, naramdaman ni Amihan ang isang mainit na damdamin na matagal nang natutulog sa kanyang puso. Ito ang katotohanang inamin niya sa kanyang sarili sa ospital, ngunit ngayon lang niya bibigyan ng bose. Noong gabing na aksidente ka, sabi niya, ang boses ay nanginginig ng bahagya. Akala ko, mawawala ka sa akin. At sa sandaling iyon, natanto ko na hindi ko lang pala kaibigan ang mawawala. Hindi lang isang tagapagligtas. Huminto siya. Hinahanap ang tamang mga salita. Natanto ko na mawawala sa akin ang taong mahal ko. Katahimikan. Tanging ang huni ng mga ibon at ang banayad na ihip ng hangin ang maririnig. Nakatitig lang si Sinag sa kanya. Ang kanyang mga mata ay nagtatanong. Tila hindi makapaniwala sa narinig. Ami, alam kong marami akong pinagdaanan. Pagpapatuloy niya. At marahil ay hindi pa ako buo. Pero alam ko ang nararamdaman ko, Sinag. At ang nararamdaman ko para sa'yo. Totoo ito. Isang dahan-dahang ngiti ang sumilay sa labi ni Sinag. Isang ngiting umabot hanggang sa kanyang mga mata. Tinatanggal ang lahat ng bakas ng sakit at pag-aalala. Hinawakan niya ang magkabilang pisngi ni Amihan. Ang kanyang mga hinlalaki ay marahang humahaplos dito. Matagal kong hinintay na marinig yan, bulong niya. Pero gusto kong malaman mo, hindi kita minahal dahil kailangan mo ng tagapagligtas. Minahal kita bago ka pa masaktan. At mamahalin pa rin kita kahit nabuo ka na at hindi mo na ako kailangan. Sa ilalim ng papalubog na araw, sa gitna ng lupaing sumisimbolo sa kanyang nakaraan at sa kanyang hinaharap, dahan-dahang inilapit ni Sinag ang kanyang mukha at binigyan si Amihan ng isang halik. Isang halik na walang pagnanasa, walang pagmamadali. Isang halik na puno ng pag-unawa, ng pasensya, at ng isang pangakong magsisimula muli. Nang maghiwalay ang kanilang mga labi, ipinapoy niya ang kanyang noo sa noo ni Sinag. Sa unang pagkakataon, sa loob ng napakatagal na panahon, naramdaman ni Amihan ang tunay na kapayapaan. Ano na ang plano mo ngayon? Tanong ni Sinag. Ang kanilang mga hininga ay nagsasalubong. Tumingin si Amihan sa abot tanaw. Magsimula muli, sagot niya. Isang tunay na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Pero sa pagkakataong ito, kasama ka. Isang taon ang lumipas. Ang Hacienda Hiraya ay hindi na lamang isang pangalan sa mundo ng agrikultura. Ito ay naging isang simbolo ng pagbangon, ng integridad, at ng pag-asa. Sa ilalim ng pamumuno ni Amihan na tinulungan ng matalas na pangunawa sa negosyo ni Sinag, ang hacienda ay namukadkad sa paraang hindi kailanman nagawa noon. Ang kanilang mga produkto ay hindi lang umabot sa buong bansa, kundi pati na rin sa ibang bansa. Dala-dala ang kwento ng isang tatak na itinayo mula sa katatagan at puso. Ngunit ang pinakamalaking pagbabago ay hindi makikita sa mga numero o sa mga ulat. Makikita ito sa mga ngiti ng mga manggagawa, sa sigla ng komunidad, at sa kapayapaan sa mga mata ng babaeng nasa sentro ng lahat ng ito. Sa isang maliwanag na hapon,
Sa hardin kung saan minsan siyang dumanas ng matinding kahihiyan, isang naiibang pagtitipon ang nagaganap. Walang mga naglalakihang chandelier o mga taong may pekeng ngiti. Ang naroon lamang ay ang mga taong tunay na nagmamahal sa kanila, ang mga tapat na empleyado ng hasyenda, ang mga malalapit na kaibigan, si Mang Celso at si Miguel Castro. Sa gitna ng hardin, sa ilalim ng isang arko na pinalamutian ng mga puting rosas at sampagita, nakatayo si Sinag, suot ang isang simpleng barong. Sa kanyang tabi, dahan-dahang naglakad si Amihan, suot ang isang puting bestida na simpleng ngunit elegante. Ang buhok ay may ilang bulaklak na nakasabit. Walang mahabang belo, walang magarbong seremonya. Tanging dalawang pusong handa ng maging isa. Nang marating niya ang dulo, kinuha ni Sinag ang kanyang mga kamay. Ang init ng mga ito ay nagsasabi ng lahat. Noong una kitang nakita ulit pagkatapos ng maraming taon, panimula ni Sinag sa kanyang panata. Nakita ko ang sakit sa iyong mga mata at isinumpa ko sa sarili ko na gagawin ko ang lahat para mapalitan ang sakit na yon ng saya. Ngayon, habang nakatayo ka sa harapan ko, nakikita ko na hindi ko na kailangang gawin yon dahil ang saya na nakikita ko sa iyong mga mata ngayon. Hindi nabigay ni Numan, sarili mo ng lakas iyan. Hinigpitan niya ang hawak sa kamay ni Amihan. Hindi ako nangangakong aalisin ko ang lahat ng dilim sa buhay mo dahil parte iyan ng kung sino ka. Ang ipinapangako ko ay magiging ilaw ako na hindi kailanman mawawala sa tabi mo. Gaano man kadilim ang daan, mahal kita Amihan, noon, ngayon, at magpakailanman. Ngumiti si Amihan, ang mga matay nangingilid sa luha ng kaligayahan. Sinag, simula niya ang boses ay puno ng emosyon. Tinuruan mo ako kung paano muling magtiwala, pero ang pinakamahalagang itinuro mo sa akin ay kung paano magtiwala sa sarili ko. Ipinakita mo sa akin na ang tunay na pag-ibig ay hindi nang aangkin o nagkokontrol. Ang tunay na pag-ibig ay nagpapalaya. Pinalaya mo ako mula sa galit, mula sa nakaraan. Tumingin siya sa mga mata ng lalaking kanyang pakakasalan. Ikaw ang naging sinag ko sa kadiliman at pangako. Sa abot ng aking makakaya, ako naman ang magiging iyong kalangitan. Isang lugar kung saan malaya kang makakalipad. Ikaw ang aking hiraya, ang aking pinapangarap na katuparan. Mahal na mahal kita. Sa harap ng kanilang mga mahal sa buhay, sa ilalim ng bughaw na langit, ipinag-isa nila ang kanilang mga puso. Ang kanilang unang halik bilang mag-asawa ay sinelyuhan ng masigabong palakpakan at ng mga nagliliparang talulot ng mga bulaklak. Habang papalubog ang araw, magkahawak kamay na pinanood ni na Amihan at Sinag ang mga nagkakasiyahang bisita. Ang mga ilaw na parol ay nagsimula nang magliwanag sa paligid, lumilikha ng isang mahiwagang tanawin. Masaya ka ba? Tanong ni Sinag. Sumandal si Amihan sa kanyang balikat. Ang puso ay puno ng isang kalmadong ligaya. Tumingin siya sa mga manggagawang masayang nagkukwentuhan. Sa mga batang naghahabulan sa damuhan. Tumingin siya sa mansyon na ngayon ay isa ng tunay na tahanan. Oo, sagot niya. Sa unang pagkakataon sa buong buhay ko, pakiramdam ko, buo ako. Hindi dahil may nagbuo sa akin, kundi dahil natutunan kong pulutin ang sarili kong mga piraso at buuin muli ang aking sarili. Niyakap siya ni Sinag, hindi bilang isang tagapagligtas at isang inililigtas, kundi bilang dalawang taong pantay, dalawang kaluluwang pinag-isa ng pagsubok, at dalawang pusong pinili ang paghilom kaysa sa paghihiganti. Ang kwento nila ay hindi nagtapos sa isang perpektong happily ever after na walang bahid ng nakaraan. Sa halip, nagsimula ito ng isang bagong kabanata. Isang kwentong isusulat nila ng magkasama, isang araw, sa bawat pagkakataon, puno ng mga aral ng kahapon at mga pangako
ng isang mas maliwanag na bukas, ang kanilang sariling hiraya. At dito po nagtatapos ang kwento ni Amihan, isang kwento ng pagbagsak at pagbangon, ng paghihiganti at pagpapatawad. Ang pinakamahalagang aral na iniiwan sa atin ng kanyang paglalakbay ay ito: ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa kung paano tayo umiiwas na masaktan, kundi sa kung paano natin hinaharap ang sakit, pinipulot ang ating mga nabasag na piraso, at buong tapang na binubuong muli ang ating sarili upang maging mas matatag at mas karapat-dapat para sa isang bagong umaga. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay at pakikinig. Sana po ay may napulot kayong aral at inspirasyon sa kwento natin ngayong araw. Kung meron po kayong mga saloobin o komento, o kung may mga kwento kayong nais marinig sa hinaharap, huwag po kayong mag-atubiling i-comment sa ibaba. Ang inyong boses ay mahalaga sa amin. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan, at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Muli, ito po ang inyong lingkod, nagsasabing ang bawat puso, gaano man kasugat, ay may kakayahang maghilom. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.